Sometimes in our life, we've been experienced to be ignored. We experience how to reject. We experience not to be peaceful. And that way, there's one person make us laugh. When the day we can smile. That way, there's one person make us feel alive. And that person will love you so much. Red was a nice girl. Kaibigan ko siya when we still in high school. Now, we both in college. Mas lalo kaming laging magkasama. She's so clingy, and sometimes, I don't like her jokes because it's so corny. Troy, libre mo ako mamaya. Wala kasi akong dalang pera. Ikaw mo naman libre sa atin. At saka, malapit naman sa dorm mo yung sinasabi mong the best yung pagkain. Dun sa cafeteria, sabi nito sa akin, habang naglalakad kami pa uwi sa dorm ko. Ha? Huwag mo na nga sabihin na wala kang pera ngayon. Kasi kahit meron naman, mahilig ka pa rin magpalibre. At saka, ano bang cafeteria yung pinagsasabi mo? Karinderya lang yun. I politely said, habang akbay-akbay niya ang mga balikat ko. She's acting like a boy. Ah, karinderya pala yun. Sige, doon tayo kakain ngayon ha. Bilisan mo maglakad. Binatukan niya ako at saka siya tumakbo palayo. After namin kumain, ay sinundo siya ng boyfriend niya. No, actually, hindi ko alam kung may label ba si Red at si Miguel. Basta parang ang sweet nila tignan palagi. Nakakaselos nga, kasi kapag naglalakad kami ni Red, bigla na lang susulpot sa harap namin itong si Miguel. At aayain si Red na sumakay. Wala akong magawa. Nakakaselos talaga pero ako, hindi nila aayain na sumakay. Nung nakarating na ako sa dorm ko, nakita ko si Chris na hinihintay ako sa pintuan. Oh, bakit andyan ka? I asked him. Kanina pa kita hinihintay, may sasabihin ako sa'yo. Sabi niya sa akin. Sige, ano yun? Troy, di ba gusto mo ng sasakyan? May kotse sana akong ititinda sa'yo, bagong-bago. Maganda siya, for sure magugustuhan mo. Sabi nito na nakangiti pa. Pas muna tayo dyan, Chris. Student pa lang ako. Madaming gastusin sa university. Hindi ko kaya yung kotse na sinasabi mo. Sabi ko na nahihiya. Actually, simula bata ko, mahilig na ako sa sasakyan. Pero kahit isang beses, hindi ko afford ang ganitong bagay. Kaya ganun na lang ang pagkaingit ko kay Miguel. Pre, no down payment para sa'yo. Kasi tropa naman tayo. 10K kada buwan. Dagdag pa nito. Sige pre, pag-iisipan ko. I'm not really sure, pero sayang naman, di ba? 3 weeks later, nakapagbayad ako ng 10K. Habang nagre-review ako, dahil malapit na ang exam, maya-maya ay isang mabigat na braso ang umakbay sa balikat ko. Ano ba, Red? Stop doing that. Can't you see? Nagre-review ako. I already bothered. Ano ba yan? Ang arte mo naman, Troy. Minsan lang maglambing yung tao eh. At saka, mamaya ka na mag-review. Bukas pa naman yung exam. Sabi pa nitong nakangisi. Ha? Magsipag-sipag ka nga minsan.
Ayusin mo din yung upo mo para kang lalaki. Sabi ko, tsaka ko siya pinaayos ng upo. Kulang na lang talian ko yung mga paa niya para magdikit. Ano bang problema mo sa upo ko? Dito ako komportable sa'yo eh. I mean, komportable ako sa pag-upo ko. Bahala ka na nga dyan. Review well, Mr. Troy. Sabay batok sa'kin. Baduy talaga ng mga banat mo. Minsan, try mo yung pasok sa humor ko ha. Pagbibiro ko pa dito. Nanloloko ka ba ha? Gusto mo bang punitin ko yung mga reviewer mo? Dagdag pa niya. Red, can I ask something? I asked her. Oh, ano na naman yun? Irritableng sabi niya. May alam ka bang pwedeng pasukan na trabaho? Gusto ko magtrabaho sa summer class after ng exam natin. Or baka sa bakasyon. Nahihiyang sabi ko. Sabay ngiti nang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Saglit siyang nag-isip. Meron. Sa convenience store. Sasabihin ko sa mga kaibigan ko doon na gusto mong pumasok. Maaasahan talaga tong babaeng to sa mga ganitong bagay eh. Uy, salamat ha. Malaking ngiti na sabi ko. Hoy, wala pa. At to. Sasabihin ko pa lang. Huwag ka munang umasa. Baka hindi pa pumayag eh. Salamat pa rin. At least nandyan ka. Sabi ko, tsaka ginulo ng kaunti ang buhok niya. Pagkatapos ng 3 buwan, ay malapit ko na matapos yung kotse ko. Salamat sa tulong ni Red. Natuloy din ang sinabi niya at nagkaroon din ako ng part-time job. While I'm walking at the street, isang sasakyan ang humarurot sa harap ko. Nakita kong bumaba dito si Miguel at lumapit sa akin. Nakita mo ba si Red? Tanong nito sa akin. Ha? Hindi ba kayong magkasama? Tanong ko din sa kanya. Hindi eh. Kaya ko nga tinatanong sa'yo. Pabalik na sabi naman nito sa akin. Balisang balisa si Miguel at kitang-kita ko sa mga mukha niya ang pag-aalala kay Red. Bakit? Ano bang nangyari? Nawawala ba siya? Tanong ko sa kanya. Oo eh. Kahapon pa siya hindi nagre-reply sa akin. Kinokontak ko din yung number niya pero cannot be reached. Nag-aalalang sabi nito. Bigla na lang akong kinabahan. Sige, pumunta ka sa bahay nila. Doon naman ako sa bahay ng lolo at lola niya. Sabi ko sa kanya. Mabait naman si Miguel. Ayoko lang talaga siya kasama kapag si Red na ang usapan. After namin mag-usap ni Miguel, nagpunta ako sa bahay ng lola ni Red. Since high school, doon ang tambayan namin. At sobrang close siya sa mga ito. Hindi nga ako nagkamali. I saw Red na nakaupo malapit sa garden nila. Palapit na sana akong papunta sa kanya. Nang bigla kong nakitang tumakbo si Miguel at niyakap siya nito. Nakaramdam ako ng selos. Hindi ko na tinuloy ang paglakad ko papalapit sa kanya. Umuwi na ako sa dorm ko. At hindi ko na din sinagot ang tawag ni Red. Kahit nakailan pang miss call ito. Inisip ko na masaya na si Red.
na masaya na talaga si Red kapag si Miguel ang kasama niya. Sa tingin ko, nahuhulog na ako sa kaibigan ko. Kahit alam kong malabo akong mahalin pabalik nito. When I answered her call, Red was talking about na pwede daw ba kaming magkita. May sasabihin lang daw siya sa akin. Kahit saglit lang. Pumayag ako na makipagkita sa kanya nung gabi na yon. At nung nagkita kami, ay nag-usap kami. Sinabi niya sa akin na kung pwede daw ba na ako na lang ang mag-aral. Susuportahan niya naman daw ako sa lahat ng gastusin ko sa school. Dagdag pa niya, hindi ko na siya makikita ulit. Galit na galit ako sa mga oras na yon. Galit na galit ako kasi hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Pero bakit ang sakit? Until sabihin niya sa akin ng straight to the point na may sakit daw siya sa puso. Ayaw niya na itago sa akin ang ganitong bagay. Kaya hanggat maaari, gusto niyang tanggapin ko na lang na hindi ko na siya pwedeng makasama ng pangmatagalan. That night, parang gusto kong gawin lahat ng mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa kanya. Umuwi ako sa dorm ko at bumalik kung nasaan si Red. Habang papalapit ako sa kanya, kitang-kita ko ang mga ngiti sa mga labi niya. Konti pang lakad. Nakatakip ang mga mata nito at inaalalayan ko siya sa paglakad. Eto, nandito na tayo. Sabi ko dito nang makarating kami sa pupuntahan namin. Tinanggal ko ang nakatakip sa mga mata niya. Wow, sa'yo to? Ang ganda ng sasakyan mo ha? In fairness, umaasenso ka na. Nakangiting sabi niya. Kitang-kita ko kung paano siya namangha. Para sa'yo yan. I choose red color of my car. Kasi ikaw ang nasa isip ko. Ikaw ang naiisip ko. Gusto ko, ikaw ang unang babae na maisasakay ko dito. I didn't expect that. Nakita kong namumuo ang mga luha sa mga mata niya. At ako, namumuo na rin ang mga luha sa mga mata ko. Alam ko na pagkatapos nito, ay hindi ko na ulit siya maisasakay dito. Pero sa kabilang banda, hinihiling ko na sana maraming beses ko pa siyang maisakay dito at maulit ito. Hoy, ano ba? Ang baduy ng banat mo. Habang ang mga luha niya sa mga mata ay unti-unti nang bumabagsak pababa sa pisngi nito. Seryoso na ako sa'yo, Red. Seryoso ako sa nararamdaman ko. Alam kong hindi ako kasing porma ni Miguel. Pero na-realize ko, kaya ko din pantayan yung standard na hanap mo. Hindi ko sasayangin ang mga oras na kasama kita. Patuloy pa din ang pag-iyak ni Red habang hinahaplos ang mukha ko. Since high school, Troy, nagpanggap akong boyish sa paningin mo para lang mapalapit ako sa'yo. Pero, hindi pala kayang itago ng damdamin ko ang tunay na nararamdaman ko sa'yo. Hindi mo kailangan ng expensive things para magustuhan kita.
Troy, kagusto-gusto ka. Patuloy pa rin sa pagluhang sabi niya. Pwede akong gumaling at kakayanin ko yon para sa'yo ha. Hintayin mo lang ako sa susunod nating pagkikita, mahal ko. Dugtong pa niya. Hindi napigilan ang pag-iyak ko. Niyakap ko siya ng mahigpit na para bang wala nang bukas. 1 year later, I was so happy driving my red car. Papunta kay Red. Papunta ako sa spot na kung nasaan siya. Palapit na ako ng palapit kay Red. Dala-dala ko ang favorite tulips flower niya. Dala ko din ang diploma para sa kanya. Masaya akong ipapakita sa kanya na nakapagtapos ako sa tulong niya. Habang papalapit ako ng papalapit, bumabagsak ang mga luha ko. Ibinaba ko ang bulaklak sa puntod niya.